Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, and Rising. Venus and Jupiter, Libra. Take only what resonates. So, mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na lang kayo, guys. Hit the notification bell. Pa-comment ako sa baba. Sobrang appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. This is love reading for Libra. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron kaming Facebook page. Feel free to check it out. Madam P, ang isearch mo na lang sa Facebook, hashtag Libra Philippines. Kasi maaaring hindi mo siya makita. If you don't like the way I read, kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka mag-next video. Hindi tayo nag-spread ng negativity sa comment. So, kung hindi maganda yung comment mo, keep it to yourself. Be sure pag nag-comment ka ng hindi maganda, mawawala na yung comment mo at hindi ka na makakapag-comment sa susunod. Okay? So, what do we have here for the sign of Libra? Yung mga products namin such as yung mga evil eye bracelets, etc. TikTok namin, Unipree. Doon mo na lang yan makikita. Okay. Libra. Hindi ko to kunin masyadong marami. I'll just take this two. Divine Masculine, Archangel Michael, Verge, and Twin Flame. I could be dealing with the Twin Flame. I feel like Twin Flame, pero bawal yung connection, mahirap eh. Parang ang hirap i-push through ng connection na to kasi Twin Flame tayo. Nararamdaman ko yung special connection sa atin, pero bawal. You are really guided here. Ikaw ang nagdadala sa connection. Ikaw ang, yung iba sa inyo, you are the one na sugod ng sugod dito sa connection na to, which is because ikaw ang mas spiritual sa inyong dalawa. Like, you can feel the connection and you can tell na itong connection na to, hindi to basta-basta. I mean, guys, the verge is here. So, yung person na to, I feel like this person is waiting for you. Konting-konti na lang tong person na to pwedeng makipag-communicate or connect sa'yo to tell you something na pwedeng ikakagulat mo. Hindi para sa lahat yun. Ayoko, as much as possible, ayoko nag-e-expect ka. Kahit sino sa inyo, guys. Ayoko nag-e-expect kayo. So, kahit sinabi kong ganun, I highly suggest na wag kang mag-expect. Okay? Ang ganda, ang sarap sa tenga, di ba? Oh, talaga. Bigla siya makikipag-communicate, magko-confess sa akin. But, don't expect. Pero nakakita tayo dito na ilan sa inyo, kasi hindi rin naman lahat may twin flame connection, guys. Hindi lahat. Kaya hindi porke narinig mo yung part na yon, akala mo okay, maganda kasi gusto mo sa tenga eh. Honestly, yung iba sa inyo ganun. Nagustuhan nila reading, naka-connect sila ng konti. Yung mga magagandang narinig nila mag-expect na sila doon. Ayoko mag-expect ka. But I can see a person who is about to confess to you. This is a twin flame connection. Lalo na kasi this connection is guided eh. So yung akala mo, ikaw lang ang nakakaramdam ng connection ninyo. Hindi, nararamdaman niya rin. Malapit na niyang i-reveal ito. Emotions niyo sa isa't isa. Yeah, the crickets is here. So pwedeng there's silence, non-action, no connection. Sa connection na ito, yun nakakaiyamot yung part na yun kasi it feels like there's this hirap at lungkot na naramdaman mo because of that. Kasi bakit hindi siya nakipag-connect, communicate, ganyan. Some of you pwede nag-cause pa ito ng anxiety, lungkot, na down ka kasi, lalo na kung twin flame connection to, it's like losing part of yourself. 'Di ba? Na parang, nag-expect ka sa connection, tapos, yun na nga, kaya nga dapat tinatanggal si expectations. Tapos, nakapagpabigat sa'yo kasi, pwedeng there's something missing, nararamdaman mo yung feeling na parang may kulang, ganito ganyan. Tapos itong person na to, parang ang dami, maluloka ka sa kanya, loka or loko, it doesn't matter kung anong gender mo, LGBTQIA+, welcome kayo sa reading. So, nandun yung parang, okay,
special tong taong to, pero bakit hindi niya masabi sa akin ganito, ganyan. May mga ganun. Pwede may mga unanswered questions ka, or may mga nararamdaman ka, tapos itong person na to, pakiramdam mo, hindi niya nararamdaman yung mga bagay na nararamdaman mo. So, ito, nagdulot sa ito para ma-stress ka, malungkot ka, mag-suffer ka dito sa connection na ito. That's your energy. Lalo na biglang nawawala or nawala itong person na ito. Emotion ng person na to, lost, okay? Focused and pretending. So, like what I've told you, alam mo dito sa pagkakawala ninyo sa isa't isa, like there's no communication, connection, hindi lang ikaw yung nag-suffer. Ito person na to, nag-suffer din, pero hindi niya lang inaamin, hindi niya lang sinasabi. This person could have blocked you, or ghosted you, or cut you off. 'Di ba? Pwedeng ginawa niya yun. Pero it's like because, ang mas focus siya is yung mga nasa harapan niya ngayon. Kumbaga, the reality. And then yung spiritual connection, pwedeng hindi niya masyadong inopen up yung sarili niya doon. Parang spiritual, wala yun, ganyan. And then, because with the pretending, yung person mo, pretend siya, hindi siya naging honest sa sarili niya, naging fake siya pagdating sa sarili niya and sa talagang gusto niya. Alam mo yon. And negotiator is here, so someone here beg. And that could be you. Pwedeng lalo na nung nagmakaawa ka dito. So, you are the chaser. Lalo na kung hinabol mo tong person na to. Lalo na yung person na to parang, ay, ayoko. Parang ganun. Nagkaroon siya ng pag-iisip na, ayoko. Kasi the more you pull the person, the more na ipilit mo yung person mo, or ipilit mo ang sarili mo sa isang tao, the more na pagpupumiglas siya eh. Imagine yourself na bigla kang niyapos ng oo, itong taong ito is, eto ha, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon niya. Hindi ko alam kung magigets mo dito sa example ko. Imagine yourself, hindi ka pa naliligo. Gusto mo yung tao, hindi ka pa naliligo, wala ka pang toothbrush, etc. You have just awakened, kagigising mo lang. Tapos bigla kang niyapos nung tao. Which is, dito sa case mo, yun yung way, parang begging, biglang nag-beg, biglang yumapos. And this is you, pwedeng bigla ka na yumapos sa kanya. Pero hindi siya ready. Although nandun yung, may parang something special sa'yo na nagising siya sa connection ninyo, etc. Pero hindi siya ready. And that is what I can see here. No? Kaya itong person na to, nagpumiglas, lumayo. Hindi yun dahil ayaw niya sa'yo. It's just that hindi siya ready. Okay, na-gets mo. So, what will happen in the near future for the both of you? Karmic is here, coming together. Meeting. Erasing and on the table. You do have your cleansing, love affair. If you want this connection, you need to get rid of all the people or things na nagiging dahilan kung bakit hindi natutuloy si connection. Okay? Hindi lang ikaw, pati sa side niya. And sad to say, dun sa side niya, hindi tayo ang makakapagsabi nun. Of course, siya yun. 'Di ba? Kung paano niya i-handle yung situation niya. Especially that you do have your love affair. So, for some of you, mali. Hindi pwede itong connection na to. For some of you, yan, cleansing is like getting rid of the karmic person, karmic cycle para magkaroon ng reconnection, reconciliation sa inyong dalawa. 2 or more people is involved dito sa connection na to. In the near future, ganun pa rin. May other person, other people na involved. So, how can you reconnect or reconcile kung meron pang presensya ng ibang tao? But I can see offer and proposal. Pero, it is like, hindi siya agad i-accept or hindi siya i-accept because tinatry I mean honestly, I can still see your person running away from the connection. Siya yung runner dito.
wala tayong magagawa dun. Kailangan niyang harapin yung sarili niyang shadow side. Kailangan natin siyang maging ready sa sarili niya. Hindi pwedeng i-push mo yung tao na, balik tayo dun sa kwento ko na kanina na niyapos mo bigla. Hindi mo pwede sabihin mo sa kanya, ipilit mo sa kanya na hindi, okay lang kahit hindi ka naligo ganyan nag-toothbrush, or okay lang kahit hindi ka ready. Parang ganun yung sinabi mo sa kanya. Sa kanya, ay hindi okay yun. Kailangan ayusin ko muna sarili ko. Hayaan mo siya, 'di ba? Yun lang yun. Hayaan mo tong person na to. I mean, this reading, this is a twin flame connection, that there's really a high chance of twin flame connection. Pero hindi ko mare-recommend na hintayin mo talaga tong taong to, but bagkos mag-focus ka sa sarili mo. Thank you for watching. I love you all, and bye.